Itong si Bongbong, sobrang kapal ang mukha. The mere fact that you didn't even thank China. Inangkin mo. Unang-una, this was funded by the Chinese people. This was funded by the tax paid by the Chinese people. Hindi ka ba nahiya? Aren't you ashamed of yourself? Desperate siyang magkaroon ng legacy project. So siguro, kung ganyan yung magiging usapan natin na legacy project mo yung mga yan, then we should brand Bongbong Marcos as pro-China. Kung hindi nyo pa nagigets yung level ng kakapalan ng muka nitong adik na presidente na to, malamang adik din kayo. Wala talaga, alam mo, lumabas talaga na wala talagang class si BBM. It's all optics. Beyond the optics is garbage. Basyo. Walang laman, basura. Etong credit grabbing na to, yung mga normal na mga project, no, yung kunwari, yung funded through our internal revenue, yung sa GAA, yung may allocation na ganyan. So, ano yan, inter-administration yung implementation. So, for example, yung kunwari yung MRT, di ba? It started GMA time, dumaan kay Pinoy, dumaan kay PRRD. So, kumbaga maraming administration yung pinagdaanan ng project na yan. So, sometimes mag-aaway-away talaga tayo tungkol sa credit na parang, kanino ba yung ano dyan, paano ba natin isa-settle yan, and ganyan-ganyan, yung mga ganong etchos balungos. Nung panahon ni PRRD, actually, the DOTR and DPWH made a very clear explanation on the progress of the project per administration. Ganon. So, for example, yung sa construction, pagdating sa, kunwari, yung planning, kanino nangyari, nangyari ng Pinoy time, ganyan-ganyan. Sa construction, ano nangyari, ganyan-ganyan. Well, 60% of the construction nangyari ng ganitong administration, etchos percent of the construction nangyari ng ganitong panahon, ganyan-ganyan. So, kumbaga, parang nagdedebate talaga yung mga tao na parang, kanino ba dapat mapunta ang credit? Pero si PRRD, sinelyuhan niya na yan. Sinabi niya na I'm not going to take any credit. Bahala kayo dyan. Kung kanino nyo gusto i-credit yan, i-credit ninyo ng bonggang-bongga. Bahala kayo. He's not interested to know. Diba, yan naman ang position ni PRRD dyan ever since diba? But of course, because tayo ay mga entremitidang mga Dutertista, ganyan. Siyempre, gusto natin iyabang yung tatay natin, ganyan. So, kumbaga, parang inaano natin na, well, undoubtedly, during PRRD time, doon talaga nag-move yung mga government infrastructure project kasi yung time na tinatrabaho talaga ng government yung mga incumbents sa kanila. And whether you like it or not, ang mga construction project, kaya yan na-delay is because of the right of way. Yung delay sa right of way, pag hindi tinrabaho ng government, hindi talaga aandar yung project. Nung panahon ni PRRD, he settled everything, kaya nga natapos yung Skyway Kasi yung Skyway, ang problema talaga niyan, yung right of way. So ngayon, syempre, okay, that's the pride that we take, na yung panahon ni PRRD, nag-move yung mga projects na yan. Now, when it comes to this project, hindi yun ang standard. Ang standard dito, panahon ng mga Duterte na conceptualize yung project and whatnot. Pagkatapos nagsimula ang construction ng BBM time. Dude, kahit nagsimula yung construction ng BBM time, ang construction is done by the Chinese. And the grant has a term. Yung term ng grant, kailangang masunod yun. So, ang nag-oversee ng construction na yan ay mga Chinese. Ayan, start July 1, 2022. Dapat siyang matapos January 1, 2025. Meron siyang period na kailangan talaga makomit mo kasi part yun term ng grant and it is a grant. MOFCOM provides RMB 40.6 million grant for Davao River Bridge, Bukana Bridge Construction Project. Ayun. So, hindi mo ito po pwedeng sabihin, nag-start yung construction sa inyo kasi, so therefore, project nyo to. No. Nung time na napunta to sa inyo, you have no choice but to commit with the terms of the grant kasi nga wala namang babayaran yung government dyan. Ang role lang ni DPWH dito is to make an inspection na yung bridge, nasunod niya yung mga milestone na ina-expect so that China can pay the contractor na gumawa noon. So wala kang ambag dyan. Ang ambag mo lang dyan mag-audit mag-audit ng milestones ng project. Yun lang
yung ambag mo dyan? Diba? It's not because of you. Kaya nangyari to. Parang baliw, no? July 20, yung July 2022 kasi, that was a time na sinabi na ng DPWH, go ahead. But that is just clerical work. Bakla July 1, hindi ba buong gobyerno mo niyan? Tapos aangkin ko. Diba? Sira ulo, no? Ang kapal lang mukha. Ang nag-uusap na lang yan, yung mga plantilla. Paper pushing lang yung dyan, role ng DPWH, paper pushing lang. Diba? Parang sira ulo si BBM. Bakla, alam mo, kailangan, alam mo, baka ang makadali talaga kay BBM OD. Ibang klase ang kabangagan. Confident pa siya. Balik lang tayo dun sa 2023. Kasi nung 2023, nag-announce yung Marcos administration na, kasi yan yung time na nagkakaroon na ng tension sa South China Sea, tapos yung parang nagkaka-water cannon, nagkakaroon na ng confrontation, tapos yung pinapump up na nila yung issue dun sa yung territorial dispute sa South China Sea, West Philippine Sea, Kinembular. So ngayon, ang sabi ngayon ng government, ang press release ng Philippine government is that lahat ng Chinese-funded infrastructure project i-renegotiate until dumating na nga dun sa point na tinamaan na yung Mindanao Railway Project. Ang sabi ngayon ng Philippine government is that hindi na ito maitutuloy kasi nung tinitingnan namin yung project, ang taas ng interest, lugi tayo dito. Pagkatapos hindi naman nagre-react si China, so parang ayaw na, ganyan. Alam mo, ano na nangyari doon? Di ba sabi nila, baka yung US magpo-fund ng infra, Korea, Japan. Bakla. Anong petsa na? Matapos na yung term mo, wala kang na-secure para sa Mindanao Railway. Exactly. Kaya pala mataas magbigay ng loan mataas ang interest ng China kasi hindi sila ganun ka-strict sa feasibility. So to cover the risk, okay. Cover the risk. Kasi yung iba kasi di ba talagang sobrang mabusisi. Very strict sa ano. Mas malaki yung chance mo hindi ma-approve yung project. Pag sa iba ka mag-loan. Kasi nga mas strict sila eh. Yung China, hindi sila ganun ka-strict. Pero mas mataas yung interest. Oo. And like I said, nung time nga na na-cancel yung Mindanao, I am one of those who was very disappointed nung hindi natuloy yung Mindanao Railway Project. Kasi ang argument dyan ng mga pro-government, nung pro Bongbong Marcos is, kasi lugi naman tayo dyan, kasi ang taas-taas, ganyan-ganyan, parang, they are operating under the premise na meron kang makukuhang mas mura. The project was worth 60 billion. Bakla, in 3 years, ang tinaas na budget lang, free money ng Philippine Congress was around 30 billion. Correct. We would not be able to build it on our own. Yun nga Kaya nga parang mali kasi yung standard ng pagtingin nga natin doon. Kasi when you think of a project like yan nga yung Mindanao Railroad project na yan, unang-una, can we finance it? Kasi meron ba talaga tayong option? Kasi we are acting as if we have option So ngayon, on one hand, sinasabi nila mataas yung interest nung Mindanao Railway project. Okay, mataas ang interest. On the other hand, so sinasabi nila, hindi, meron tayong makukuhang mas mura, maghahanap na lang tayo ibang magfa-finance with reasonable terms. Okay, again, we are operating under the premise na as if meron tayo talagang option. Meron ba tayo, marami ba yung nag-bid dyan? Marami ba yung nag-offer? Can we really dictate the terms? Okay? Another aspect is time. Okay, mataas yung interest pero yan, okay na sila. Ibibigay nila. Makikikooperate tayo. Hihilot-hilutin na lang natin yung mga Chinese para talagang ibigay sa atin yung project na yan. 'Di ba? Handyan na, magagawa na, ngayon na. And mararanasan na to ng mga Pilipino at magbabago na ang buhay ng mga Mindanaon dahil meron na ang Mindanao Railway Project. Ganyan. So, yung time na yon na magiging available at mararanasan ng mga taga Mindanao yung pagbabago ng buhay nila dahil sa train project na yan. Pag ibinangga mo yan dun sa mataas na interest,
sulit ba? Dapat kasi ganun yung isip natin. Ngayon, ang problema kasi ng mga kapwa natin Pilipino, you always think about big ticket projects and big stake na mga decision. You always think as if marami tayong options. Hindi po ganun. Hindi ganun magtingin ng magtimbang-timbang ng mga bagay, lalong-lalo na kung meron kang limitadong option. Ganyan. So anyway, edi eto na nga. It resulted to the cancellation of several Chinese-funded na mga projects dito sa Pilipinas. Yung yung renegotiating ng mga loans, ineme. Pagkatapos, ang isa pa nga nilang nirereklamo is, kasi naman itong China, yung mga terms nila, gusto nila sila ang magko-construct. Magpapautang sila, pagkatapos gusto nila sila ang magko-construct. Yun ang nandun ang eksena. Kasi gusto nila yung mga contractors nila ang mag-construct para merong diba? Correct. Hindi ba? I heard. Correct. Tama ba ako mga friends? Yun kasi ang China talaga, kaya gusto nilang silang mag-construct cause gusto nila na parang Japan din naman sila ang kailangan mag-construct eh. Kaya tayong bansa sa corruption eh. Diyos ko po naman. Pag infra, gusto talaga nila sila mag-construct. Girl, pati yung Spain, I believe merong bridge na yung LRT ata, yung sa train, yung extension. So, Spanish din yung contractor. Gets nyo? Kasi, ganito ang patakaran ng mga bansa. Bakit sila nagpapautang ng infra? Yan ang tinatawag na quantitative easing. So, alam niyo ibig sabihin ng quantitative easing. Explain quantitative easing. Ano ang quantitative easing? Ang ginagawa niyan, inilalabas niya yung pera niya. Gets mo? Yeah. I remember. Bakit mo inilalabas yung pera mo? In order to control inflation inside. Kita mo ang US. Bakit ang US manageable yung inflation niya? Kasi print siya ng print ng money. Ang daming umuutang sa US. Kasi nga mababa yung interest sa US. Kaya the US can really control its inflation. Ngayon, bakit gusto nila na yung mga contractors nila ang gagawa? Una-una, it is because they would like to protect a certain brand. Pag infra yan. Kasi ma-associate sa bansa nila yan eh. Bakla, mawasak ang isang infra connected sa bansa mo. That's it. Ano ang work ko? Prinsesa po. Prinsesa po ang aking trabaho. So, ito talagang si Bongbong. Desperate siyang magkaroon ng legacy project. And the problem is, itong desperation niya to have legacy project, walang maipresenta na kahit anong project eh. Matapos mong away-awayin, sige, sabihin na natin, okay fine, legacy project mo to ngayon. So ngayon, yung stand mo na away-awayin ang China ng bonggang-bongga, pagkatapos yung trabaho nila, kukunin mo bilang legacy project mo. So, how are you going to, binlur mo na nga halos yung line nung binlur mo na yung line halos nung economic relationship natin sa China at saka yung dispute natin dyan sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Noong 2023, nung ni-review ni Bongbong Marcos, sabi niya i-renegotiate niya lahat ng loan agreements natin with China. Okay? Ang press release nila is wala iyong kinalaman dun sa tension sa South China Sea. But of course, wag tayong magtanga-tangahan. Ba't mo kailangang reviewin? Kung walang kinalaman yung sa South China Sea, yung anong tension doon, ba't mo kailangan mag-review? At dumating pa nga doon sa punto na marami ng mga na-cancel na mga Chinese infra projects. 'Di ba? Kasi kung talagang inihiwalay mo yung issue ng South China Sea at saka yung dito, your relationship, the good relationship could have stayed. The good economic relationship could have stayed and yung mga projects natin nagtuloy lang siya. So ngayon hindi mo po pwedeng sabihin na hindi nag-overspill yung issue natin sa South China Sea doon sa mga economic transactions natin with China. Pagkatapos ngayon, legacy project mo biglang trabaho ng China, 'di ba? So siguro kung ganyan yung magiging usapan natin na legacy project mo yung mga yan, then we should brand Bongbong Marcos as pro-China. Diba? Ganun lang yan.
So ngayon, kung i-credit grab nyo malala ito, so does that mean, Bongbong Marcos, that you are pro-China? Ganun na yung ganun yung magiging permutation nung mga decisions dito ni Bongbong Marcos. So ngayon, yung mga sumusuporta dito sa adik na presidente na to, and those who doesn't understand yung mga nuance nitong mga decisions niya, tanga na lang kayo. Or siguro tanga nga kayo kaya hindi nyo nagigets yung mga nuance niya. Nuance na itong mga decision na to. Pero kung hindi nyo pa nagigets yung level ng kakapalan ng muka nitong adik na presidente na to, malamang adik din